Magandang umaga mga minamahal nating mga kababayan at mga kabaka. Ito po muli ang inyong kabaka, si Attorney Raul Lambino. At muli tayong live ngayon, May 15, 2025. At ang oras po natin ay alas 9:15, 9:15 ngayong umaga. Tayo po ngayon ay paluwas po ng Maynila. Pagkatapos po ng halalan ng Lunes at nakapagpahinga po tayo ng konti at nabisita natin ang ating bukirin, mga taniman po natin ng mga gulay at mga iba pang halaman. At siyempre yung ating munting bakahan ay natingnan po natin at nasubaybayan natin yung mga alaga po natin. Tinignan po natin maigi kung ano mga dapat na mga gawin at mga pagbabago o kaya pag-improve doon sa mga dapat na gawin ng ating mga kasama roon sa bakahan. So, ngayon po ay Huwebes na ba ngayon? Yeah, Huwebes na, ano po. At minabuti ko pong mag-live dahil nga po sa mga maiinit na isyong lumalabas pa tungkol sa nakaraang halalan, pero hindi ko po pag-uusapan o tatalakayin itong nakaraang halalan. Bagkus ang ating punto po ngayon ay itong nakabinbin na impeachment case ni Vice President Sara. Dahil nabasa ko sa mga naging pahayag ng palasyo na sinasabi na hindi na raw interesado yung palasyo doon sa nakabinbin na impeachment kay VP Sara sa Senado. Pero yung mga ibang mga bagong halal na mga congressmen, lalong-lalo na po yung mga nasa panig po ng mga kaliwa o yung mga nanalong mga party lists, nako, atat-atat po silang humarap bilang mga prosecutor at gustong-gusto po nilang litisin si VP Sara sa Senado diyan sa nakabinbin na impeachment na i-refer po yan noong February 5. At itong mapaalis ng Kongreso ang nag-refer at nakabinbin po yan dito sa Senado sa ngayon. Ang issue ba ay magpapatuloy pa ba yung impeachment na ito? Itong particular na impeachment na ito ang pinag-uusapan po natin. Itong nakabinbin ngayon sa Senado. At kung magpapatuloy pa ba yan, eh meron bang kapangyarihan itong susunod na bagong Kongreso na litisin itong impeachment na ito? At ito bang bagong Senado ay meron din bang kapangyarihan na dinggin ang kasong ito at husgahan si VP Sara kung siya ba ay guilty or not guilty? Yan yung tatlong mahalagang issue po natin na tatalakayin. Una po, alam naman po natin na sa bawat 3 taon, alinsunod sa ating saligang batas at saka sa umiiral pong mga batas tungkol po sa halalan or eleksyon, 3 taon lamang po yung termino ng mga congressmen. Kanya po nagkaroon ng eleksyon ngayon, 2025, yung mga congressmen na dating nakaupo, kung sila man po ay tumakbo or hindi na po tumakbo, ay magtatapos yung kanilang termino sa June 30. So mawawala po itong Kamara de Representante na nakaupong mga membro sa kasalukuyan. Lahat po yan ay mawawala. So by June 30, magkakaroon ng bagong Kongreso ng Pilipinas. Pero yung mga membro po na bagong halal, na i-re-elect man yan o kaya first time nilang maging mga congressmen na halal, by June 30 mag-uumpisa yung termino nila. Formal po na ma-organize. Ulitin ko po yan, hindi po dahil mag-uumpisa na po yung kanilang termino by June 30 ay pwede na po silang umakto bilang mga congressmen or gumanap ng kanilang mga tungkulin bilang mga congressmen. Formal po at legal po sila na mag-uumpisa sa kanilang trabahong mga congressmen pag sila po ay na-organize sa ika-4 na Lunes ng Hulyo
4th Monday of July. Doon lamang po magkakaroon ng organization ang House of Representatives. At magiging formally organized po yung Kamara or yung Kongreso, House of Representatives, pag nahalal na po yung kanilang pinuno, yung Speaker of the House of Representatives. Kaya pag nahalal po yan, formally organized na po yung House of Representatives. Tapos yung mga iba pang mga opisyalis po dyan, mahahalal na rin o kaya ma-appoint, like yung Secretary General, at i-appoint po yan, i-confirm ng mga membro po ng Kamara. Siyempre po, ay mag-take oath po doon mismo sa Kongreso yung mga bagong halal na mga congressmen. Lahat po yan, mag-take oath po doon. Pero sabi niyo, bakit hindi pa pwedeng mag-take oath sa ngayon itong mga naproklama ng mga congressmen at mga senador o mga local? Pwede po sila mag-take oath sa isang huwes o kaya sa barangay captain o sa isang notary public. Pwede po nilang gawin yon para lang masabing nagkaroon na po sila ng karapatan na masabing sila ay congressman pagdating ng June 30. Pero po yung formal na pagkakatalaga nila bilang totoong membro ng Kongreso o ng Kamara de Representante, kailangan po silang manumpa doon po sa House of Representatives. Kaya nga po, pag ikaw ay halal na congressman, pero hindi ka pasusumpain doon sa Kongreso, ayaw sa iyo ng speaker. Katulad po ng ginawa nila kay dating Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC na siya yung nominee ng PPWD yata, yung party list niya. Hindi siya pinayagang sumumpa bilang congresswoman representing yung party list niya. Kaya hindi siya nakaupo na congresswoman at masakit po yun kay Commissioner Weng Guanzon na kaibigan po natin. So ganyan po yung sistema dyan. Kahit na halal ka, na proklama ka, nag-take oath ka sa isang justice ng Supreme Court o ng isang huwes, pero kung hindi ka susumpa doon sa Kongreso ng Pilipinas, hindi ka tatanggapin doon na membro ng Kamara. Ay ganyan din sa Senado. So kailangan po susumpa po sila, lahat ng tatanggapin na membro ng House of Representatives, susumpa po sila sa ika-4 na Lunes ng Hulyo. At sila rin po yung boboto ng mga opisyalis ng Kamara, kasama dyan ng Speaker at mga iba pa pong mga opisyalis. By then, ay pwede na po silang magtrabaho at umpisahan po yung kanilang tungkulin bilang isang congressman. So, pagpalagay na natin, pagdating ng July, 4th Monday of July 2025, nag-organize na po yung Kamara. Ano na ngayon ang mangyayari doon sa impeachment na isinampa noong nakaraang Kongreso? Itong Kongresong ito na patapos na. Pwede bang ipagpatuloy pa ba yun na impeachment case? Ito ang opinion ko po dyan. Ako lamang po yung kauna-unahang magbibigay po ng opinion. Hindi po pwede. Dahil yung impeachment case na yan ay ginawa at isinampa nitong papaalis na Kongreso. Nitong papaalis na Kongreso. Kaya kung titignan po ninyo, itong papaalis na Kongreso, naglabas na rin sila ng pangalan ng mga congressmen na aakto na prosecutor. Hindi po natuloy yan kasi nga po nag-recess ang Kongreso, Senado at ang Kamara. Kaya nga ipinagpipilitan nga nila noon nitong mga Pebrero, Marso, gano'n na mag-convene ang Senado sa special session para magkaroon na ng impeachment court at nang ma-prosecute nila si VP Sara. Hindi po nangyari yon. So anong mangyayaring na ngayon dito sa mga congressmen na mga tinilagang mga prosecutor? Marami sa kanila natalo sa halalan. Hindi na sila nakabalik. Pero itong mga nakabalik na mga congressmen na italaga na rin prosecutor, pwede pa rin ba sila maging prosecutor? Ay hindi po. Kahit na po sila ay re-elected at sila ay naitalagang prosecutor nitong kongresong papaalis,
hindi po sila automatiko na magiging prosecutor kung itutuloy nila yung paglilitis ng impeachment kay VP Sara. Kailangan pa rin po nila na sila ay pangalanan italaga ng bagong kongreso na maging prosecutor. No? Eh hindi natin alam kung sila itatalaga or hindi. Pero may mga, tulad ng sinabi ko, bagong halal na mga congressmen, lalong-lalo na yung mga galing sa party list, katulad po ni Laila de Lima at ni Sel Jokno ng Akbayan at saka yung party list ni de Lima, ML party list, ay nag-ingay na sila kaagad na willing silang maging prosecutor dito sa impeachment case na isinampa ng papaalis na kongreso laban kay VP Sara. So ang tanong ba, itong impeachment case na isinampa nitong papaalis na kongreso ay pwede pa rin bang litisin nitong bagong Kamara de Representante? Hindi po pwede. Hindi po pwede po yun, mga minamahal na kababayan. Pinag-aralan ko po yan ng matagal habang po tayo ay nangangampanya at sinuri ko ang lahat ng mga desisyon ng Korte Suprema natin, no? Patungkol po dyan sa tinasabi nating continuing status of Congress of the Philippines, more particularly that of the Senate of the Philippines. Mamaya ko i-discuss po yung tungkol sa Senado. Dito lang muna tayo sa Kamara de Representante. Uulitin ko, itong nakabinbin na impeachment case laban kay VP Sara, ang gumawa po niyan, ang nagsampa po niyan, ay ang papaalis ng Kongreso ng Pilipinas. So, itong impeachment case na ito, tulad ng lahat ng mga nakabinbin na panukalang batas dyan sa Kamara de Representante na hindi naaktuhan nitong papaalis ng Kongreso, hindi po pwedeng ipagpatuloy po yan ng bagong Kongreso na uupo sa June 30 at magsisimula po silang manilbihan bilang mga congressmen pagdating po ng ika-4 na Lunes ng Hulyo 2025. O, so ano ngayon ang gagawin nila? Hindi ba magkakaroon ng session muli itong papalis ng Kongreso? June 3, yan, June 3, kakaroon ng session ang Kongreso, Kamara at ang Senado. Sabi sa Senado ni Senate President Escudero, iko-convene daw po niya yung Senado bilang Senate Impeachment Court. Yan. Tapos, ipapa-approve na raw po niya yung mga Senate rules para maging impeachment rules. Magagawa silang bagong rules on impeachment na susundan po ng Senado bilang impeachment court. Kaya ba nilang gawin yon? Oh, pwede nilang gawin yon sa Senado. Actually nga, para naman po hindi masayang yung mga toga o kaya yung kanilang mga pinatahing mga damit na para maging itsura po nila ay para silang mga mahistrado, isusuot po nila yon. Eh sayang din po yon. Pera po ng taong bayan rin po yung ginamit po dyan para mapatahi po yung mga trahe di, anong tawag natin dyan? Hindi naman tayo, di po, gown. Oh, mga gown nila na kanilang isusuot sa kanilang pagiging impeachment court. So, iko-convene daw nila yung impeachment court sa June 3. Okay yun. Pwede nilang gawin yun. I-approve nila yung bagong rules of impeachment. So, mag-a-appear din. Patatawag din po siguro nila yung mga prosecutor, mga congressmen na itinalaga nitong papalis na Kongreso para na magkaroon din naman ng semblance na sila ay kahit na po natalo yung mga iba dyan sa halalan sa pagka-congressmen, eh masabi lang na sila ay totoo nga namang sila ay prosecutor na talaga. Eh lahat po yan ngayon ay gustong-gusto po nilang magkaroon ng media mileage. So abangan po natin yan. Magiging isang napakagandang telenovela ng panandalian lamang. Kasi June 3, palagay ko hanggang pinakamahaba na yan, June 15. Papaalis na rin po yung mga yan.
mag-a-adjourn sine die ang tawag nila dyan. Wala na, mag-e-end na talaga term of office. So mga 10 araw po siguro yung kanilang magiging session po dyan. So 10 session days. So ibig pong sabihin po niyan, kung meron man pong magagawa ang Senado bilang impeachment court po, ay maipadala after approving the rules of impeachment, then they can send the summons. Papadalhan ng summons si Vice President Sara Duterte and maybe ask her to submit her answer to the impeachment complaint within a period of 10 days. Most likely 10 araw yung ibibigay sa kanya para sagutin itong impeachment complaint na ito. So wala na, ibig sabihin po niyan, hindi pa nakakasagot si VP Inday Sara, mag-a-adjourn na yung Kongreso. So adjourn yung Senado, adjourn yung Kamara. So ayan, pag nag-adjourn sine die, baliwala na yung Senate of the Philippines dahil 12 senador ang maiiwan. Yung mga bagong halal na mga senador, kahit na re-elected sila, kailangan uli nilang manumpa na bagong mga senador ng Pilipinas. At ganun din ang Kamara, lahat ng membro po ng Kamara ay lahat mawawala na sa pwesto by June 30. At pagdating lamang po ng ika-4 na Lunes ng Hulyo, saka po sila legally makakabalik at makapag-umpisa silang mag-perform. Ayan. So, yan po yung sitwasyon natin. So, nagkaroon ng creation of the impeachment court nung June 3. Na-approve yung impeachment rules of procedure. Napadalhan ng summon si VP Sara. Hindi pa nakasagot si VP Sara. Nag-adjourn na yung Kongreso at ang Senado. At yung mga prosecutor naman na naitalaga nitong papaalis na Kongreso, marami sa kanila ay hindi na po sila mga kongresista. At kahit na po yung mga naitalaga na mga prosecutor at na-re-elect, kailangan pa rin po nila na mabigyan ng kapangyarihan para maging prosecutor muli. So, fast forward po natin. Pagdating po ng July, 4th Monday of July, na-organize na po yung Kamara. May speaker na, meron ng mga opisyalis, Secretary General, Majority Leader. Yan yung mga importanteng mga posisyon na kailangan ma-approve kagad para makapagtrabaho. Tapos, syempre, ayan na, Chairman ng Committee on Justice. Importante po yon dahil most likely siya ang magiging head ng prosecution panel ng House. So itatalaga nila yan, gagawin po nila yan. Ang question ba, itong bagong membro ng Kongreso, itong Kamara de Representante, na magtatalaga ng mga prosecutor to be headed more particularly by the chairman or chairperson of the Committee on Justice. Pwede ba nilang i-prosecute yung impeachment case na isinampa ng dating Kongreso? Hindi pwede, mga minamahal na kababayan. Kasi yung impeachment case na kanilang isinampa, ginawa po yan ng papaalis ng Kongreso, yung dating Kongreso. And all pending matters in the House of Representatives, bills, resolution, or any other matter for that purpose, including the impeachment case that was filed, transmitted, and referred to the Senate of the Philippines, is a pending matter that is also considered automatically terminated when Congress goes in recess sine die on June 30. Kaya itong bagong Kongreso, hindi siya pwedeng mag-prosecute ng isang bagay na non-existent na. Wala na yun eh. Ano pag i-prosecute mo kung yung dating isinampa ay wala na? Dahil yung final na impeachment case, ang nagsampa po niyan ay yung dating Kongreso. So you cannot prosecute something that is already non-existent pursuant to the rules that the House of Representatives is not a continuing body, it's not a continuing institution,
and all pending matters in the old Congress are automatically terminated. Kaya nga po, yung mga nakapinpin na mga panukalang batas po dyan, kailangan mong i-refile muli. Lahat ng mga resolutions, kailangan mong i-refile muli. The same case, the impeachment case that was filed by the old Congress and referred to the Senate was a product of the old Congress. Then you have to refile it. Kung gusto mong magkaroon ng impeachment muli si BP Sara, i-refile mo uli yan. But the Constitution says you cannot file another impeachment case against the same official within a period of 1 year. Within a period of 1 year from the time that the impeachment case has been officially acted upon. Hindi pwede. So maliwanag po yan. Yan ang aking opinion, legal opinion. At ipaglalaban ko po yung legal opinion na yan. As a taxpayer myself, bilang isang mamamayan na nagbabayad ng buwis, sa bawat bili ko po ng gasolina, sa bawat bili ko po ng kape na iinumin ko, o sa bawat bili ko po ng bottled water na iinumin ko, o sa bawat subo ko ng bigas na napakamahal, nagbabayad po ako ng buwis. So I can defend this and file the necessary action if and when this new Congress will keep on insisting to prosecute an impeachment case that was filed by the outgoing Congress of the Philippines, or fast forward, the old Congress of the Philippines. So yan po yung aking opinion patungkol po dyan. Okay. Pag-usapan naman po natin ngayon yung Senado. So doon pa lang sa punto na yan, mga kababayan, matagal ko na po itong alam at sinasabi ko pa noon pa, pero hindi ko po inilabas po ng panahon ng kampanya para po hindi magkaroon ng preemption, baka sasabihin ng mga kababayan po natin na ganito, no? So ngayon, natapos ng eleksyon, di man po tayo nagwagi, pero nagpapasalamat tayo sa ating pong may kapal, sa pamilya Duterte, sa suporta nila sa atin, sa mga overseas Filipino workers, sa mga magsasaka, at sa inyong lahat, mga 8 milyon. Kung 8 milyon lamang po yung bumoto sa akin, maraming salamat po sa inyo. Ngayon, tungkol naman po sa Senado. Pag-usapan natin ang Senado. Ang Senado ba ay tulad ng Kamara, na ang Kamara ay hindi continuing body? Ang Senado ba ay isang continuing body or continuing institution? Meron po akong pagdududa, doubts. Dahil sa mga desisyon po ng Supreme Court, magmula po doon sa kasong Arnold versus Nazareno. It's an old case. Matagal na po yung kaso na yung Arnold versus Nazareno. Dinesisyonan po yan ng Supreme Court under the 1935 Constitution as amended. Pero under that Constitution, ang Senado po ay composed of 24 senators din. Pero elected every 2 years, 8 senador. Every 2 years, nag-i-elect tayo noong mga panahon na yon. 8 senador lamang. So, at any given time, during the period na may election, may 16 tayong mga senador na naiiwan. 16 na senador, kasi 8 lamang po every 2 years yung i-elect natin. So, ang Senado, under that case of Arnold versus Nazareno, was a continuing institution and body. So lahat ng mga nakabinbin na mga panukalang batas doon o resolution o kaya treaty or international agreement for ratification will continue. Hindi nagkakaroon ng termination every 2 years. Ganyan din ang formula sa Amerika, sa US Congress. Kasi ang Senado rin, doon sa Amerika, 100 senators, 1/3 of them ay elected every 2 years din for a term of 6 years. Ganun din po yun. So, at any given time, may naiiwan na mga 66 or 67 na mga senador.
ng Amerika. So the Senate of the United States is a continuing institution. It is a continuing body, and all pending matters in the Senate of the United States Congress can continue. Same was true during the time under the 1935 Constitution. Kasi nga, 16 yung senador nating naiiwan. But under the 1987 Constitution, ang ine-elect na lamang po natin ay 12 senador every 3 years, starting 1995. Kasi nga noong 1987, we elected 24 senators, and then in 1992, we elected 24 senators na naman, pero yung top 12 will hold office for 6 years. The 13 to 24th senator will hold office for 3 years, and then starting 1995, nag-elect na tayo ng 12 senators in 98, 2001, ganon. So ang question, continuing body pa rin ba ang Senado natin under the 1987 Constitution in the present setting? Ang sa akin po ay hindi. It's not a continuing body or continuing institution. Pero may decision kasi ang Supreme Court. Mga decision po nila magmula po doon sa kaso ni Neri versus Senate of the Philippines, kaso ni Garciliano versus House of Representatives. Yung mga estudyante po ng political o constitutional, tingnan nyo itong mga kasong ko. Neri versus Senate of the Philippines, Garciliano versus House of Representatives, tapos Romero II versus Estrada, ganyan. Tapos yung pinakalitis itong Alvin itong pinakalitis yung kaso na yan ng dinesisyonan po ng Supreme Court, yung Arvin Balag versus Senate of the Philippines, which was decided sometime in 2017. At dyan sinabi ng Supreme Court na the Senate is a continuing body, it's a continuing institution. Pero sabi ko nga, hindi ako kumporme doon sa decision na ito ng Supreme Court in a way, kasi 12 senador lamang yung maiiwan eh. How can a 12 senators supposed to be composed of 24 senators po yan eh. So hindi magiging majority, no? Yung unless mabawasan na isa, naging 23 na lamang. Well, at any rate, that is the decision now in our jurisdiction. So we have to respect that. We may disagree with it, but since that is the existing jurisprudence right now, then I have to respect it as a lawyer and as a taxpayer and as a citizen. Okay. Assuming so that it is still a continuing body or institution. Can it continue, however, the Senate to transact business of pending matters in the Senate, like bills, itong mga panukalang batas, mga resolusyon, mga pending matters about the ratification of treaties or international agreements pursuant to the provision of the Constitution that the Senate of the Philippines is the only body that can ratify treaties or international agreement? Or can it continue to hear and decide cases of impeachments, just as like what is now pending in the Senate? Ang opinion ko po ay hindi. Dahil sa rules of the Senate, while it is a continuing body or continuing institution, as the Supreme Court already said in numerous cases, Neri versus Supreme Court, Garciliano versus House of Representatives, Romero II versus Estrada, and then here now the case of Balag versus the Senate of the Philippines. All pending matters, however, in the Senate are deemed terminated. And it is only optional, sabi nga ng Supreme Court, optional for the Senate of the Philippines to hear and act on these matters as if for the first time. It is as if for the first time it is filed. So ibig sabihin yan, particularly let's focus dito sa ating impeachment ni VP Sara.
So June 3, magkakaroon ng session. Senate will act as an impeachment court. Ifa-file po nila o mag-a-approve po nila yung kanilang rules of impeachment. And then, tatanggapin na nila formally yung impeachment case na yan. It will now be put in their calendar and then bibigyan ng summon si Vice President Sara Duterte na hindi naman niya masasagot within 10 days. Pagdating ng 4th Monday of July, ayan, na-reorganize na rin yung Senate. Na-elect na yung Senate President. Na-elect na rin yung mga other officers of the Senate. Secretary of the Senate, yung Majority Leader, etc. So, anong gagawin uli ng Senado? Then, they will have to transform themselves again as an impeachment court. Panibago na mga member ng impeachment court. Kasi 12 nga doon sa mga senador na tumakbo, 12 lang yung elect or na-re-elect yung iba. Tulad ni Senator Pong Revilla, unfortunately, hindi siya na-re-elect. So, out. Senator Francis Tolentino, out. Hindi na rin siya magiging kwan. Wala na. So, may mga bagong mga membro po ng Senate Impeachment Court like Senator si Congressman Marcoleta. Hindi pa natin siya masabing Senator-elect. So, magiging member po ng Impeachment Court. Magiging member ng Senado si Congressman Marcoleta. No? So, magpapanibago po yung member po ng Impeachment Court. So, anong gagawin po dyan? Mag-a-approve na naman ng panibagong rules of impeachment. Diba? Papanibago ng rules of impeachment. So, i-approve nila yung rules of impeachment. Magpapanibago na naman na magpadala ng summon kay Vice President Inday Sara itong bagong impeachment court. But, ito ang tanong. Can the new Senate of the Philippines assume jurisdiction over an impeachment case that was referred by the old House of Representatives? When I already said a while ago, binanggit ko na wala na yun eh. So, since there is no more impeachment case that is pending when the Congress of the Philippines adjourned on June 30, there is nothing to be heard by the new Senate as an impeachment court because there is no more impeachment case against VP Sara after June 30. Maliwanag po yan. Yan ang aking legal opinion. So whatever action that the new Senate will do after June 30, and that would be by 4th Monday of July, if they are going to keep on saying that they can acquire jurisdiction and they will recognize this impeachment case that was referred on February 5 by the outgoing Congress or fast forward by the old Congress, would then be, as far as I am concerned, an act with grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Yun po yung aking opinion dyan. So, pwede tayong magsampa ng petition against the House of Representatives for trying to prosecute a non-existing impeachment case and against the Senate of the Philippines for trying to acquire jurisdiction and to hear a non-existing impeachment case. Nakahanda na po yung aking petition po dyan, mga minamahal na kababayan, bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang taxpayer. Sabi ko nga po sa inyo, nung tayo nangangampanya, nananahimik na po ako bilang isang ordinaryong abogadong probinsyano at bilang isang ordinaryong magsasaka na lamang po. Pero dahil po sa tiwalang ibinigay po sa akin ni Tatay Digong nung ako po ay kanyang nakumbinsing tumakbo sa pagkasenador at nakita ko mas lumawak yung aking pananaw at nakita ko yung malalang problema sa politika dito sa ating bansa. Pinangako ko sa aking sarili, babalik po ako bilang isang abogado. Iko-comply ko po lahat ng kinakailangan kong i-comply para makabalik po ako bilang isang practicing lawyer muli.
dito po sa ating bansa. So yan po yung aking mga pahayag tungkol po dyan sa impeachment ni VP Sara. Uulitin ko, hindi na po pwedeng ma-prosecute yung nakabinbin na impeachment case na ito pagkatapos ng June 30 dahil baliwala na po yan. Kung gusto po nilang magsampa muli ng impeachment kay VP Sara, magsampa po sila ng panibago. But they can only do that after February 5. Ganon din po ang Senado. Pagpipilit po ng Senado na sila po ay didinggin po nila itong nakabinbin na impeachment case, I will also act accordingly as a lawyer, as a Filipino citizen, as a taxpayer. Yan po, and as an ordinary Filipino citizen. Kasi ang impeachment case laban sa Vice President Sara, purely political persecution yan. It's purely political persecution. Gusto lang po nilang matanggal si VP Sara sa political equation comes 2028 at hindi po natin papayagan yan. Nakahanda po ako na ipusta po lahat ang aking karangalan, ang aking kalayaan, pati ang aking buhay para po sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at ng bansang Pilipinas. Mabuhay po tayo at umasa po kayo. Andito lamang po isang ordinaryong probinsyanong abogado, isang magsasaka, isang katulad po ninyong Pilipinong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Mabuhay po tayo at magandang umaga po sa ating lahat.